few hours ago. And I'm happy for her. I know you are watching me or your friends are watching me. I hope yung next na magiging amo mo ay mas masaya ka dyan and magiging masaya ka. Okay, so before she went away, nung kinuha na niya yung sahod niya, yun, meron pa kaming konting sagutan kasi hindi ko nasabi lahat yung gusto kong sabihin sa kanya. Sabi pa niya, ang ito lang masasabi ko, sabi niya, sa'yo ate, dun niya lang ito. And lahat ito wala kang madadala sa kabilang buhay. Tinanong ko siya, alam ko, sabi ko, bakit mo nasabi yan sa akin na dun niya lang ito? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Ano ba ang ginawa? Pinagmalditahan ba kita? Pag mataas ba ako sa'yo? Yun bang hindi ka ba namin pinakain? Hindi ka ba namin sinasama sa mga lakad namin? Pag nasa labas kami, kung ano yung kinakain namin, nakakain mo. Lahat ng pagkain dito open. Ang room nasa tabi lang niya and she can cook anything. We are buying seafoods for you. Alam mo yung gano'n, lahat ng trabaho niya dito, kahit hindi ako satisfied kasi nandoon pa rin yung mga dumi, hindi ko siya sinita. Kasi gusto ko siyang mag-stay dahil magaling siya magluto. Oo. Pero gano'n siguro talaga, nobody's perfect. Kung magaling ka man sa isang bagay, sa ibang bagay, hindi ka naman magaling. Okay, di ba? Kasi no one is perfect. We are just human being. Tapos yun sabi ko, what makes you say na dunya lang ito? Ang alam ko sa sarili ko, hindi ako ng mata ng sayo, lalo ikaw nakatira sa bahay ko. At kung kaninong tao, wala akong sinabing words na you belong in a poor or I belong in a rich or I am rich now. Wala akong sinabing ganyan. Okay? Kung naano siya, nai-insecure siya sa akin, kasi parehas kaming Pilipino, tapos ako, maging amo niya ako, and I dress up differently kasi amo niya ako, of course, and I have this house, and she is only working here for me. Siguro nafe-feel niyang, hindi ko na kasalanan yun. Okay? Hindi ko kasalanan yun. Alam kong nanonood ka. Hindi ko kasalanan yun kung ganito yung binigay ng Allah sa akin. Okay? And I work hard also for this. For where I am now, I work hard. Hindi mo alam yung mga struggles ko before. Kung ano man yung nandyan ka ngayon, na you are working as my house helper, ang ladis naman na asawa mo, asawa-asawa, ewan ko anong tawag dyan, hindi ko nakasalanan yan. Huwag mong didiin mo sa akin na dunya lang ito, you can live and you will die like this. I know that. But my question is, what did I do to you? Tell me, hindi naman niya masagot. Tell me. So, ibig sabihin, ano yun? Insecure? Kasi mas feeling kasi niya, she's belong here with us. Kahit parehas po tayong Pilipino, ito sinasabi ko sa iba nating mga kababayan na nag-work sa bahay ng amo nila na Pilipina kapwa ko. Kahit po, Pilipina yung amo nyo, kung nire-respeto naman kayo, at tinatrato kayong mabuti, binibigay sa inyo lahat, natutulog kayo, tapos na yung trabaho nyo, 9 o'clock, 9:30, wala na kayong trabaho. Okay, nakakain nyo lahat, salary advance pa yan, lagi pa nag-advance ng salary, 15 days, kukunin na niya yung kalahati niyang sahod. Huwag kayong ganyan mag-isip, na feeling nyo, kayo ay nasa lower, and feeling nyo, siya ay nasa taas, tapos parehas lang kayong Pilipina. Kasi hindi maganda yung ganyan, hindi maganda yung relationship nyo kung wala kang respeto, kung hindi mo tatanggapin yung katotohanan na kahit parehas kayong Pilipina, kailangan may boundaries ka. Parehas nga kayong Pilipina, pero amo mo siya.